Yes. Tomorrow perhaps? Oo, medyo nakaka-recover na. But yes, I'll be ready for an interview tomorrow. Okay. Tomorrow then. Bye. Ma'am, isang baso lang yan, ha? Tama na. Nagkakasayahan lang naman tayo, ha? Hello? Walang hiya ka. Akala mo nakalusot ka na, no? Sino to? Pinaidoro mo kami. Walang hiya ka. Magmula ngayon, bantayan mo ang likod mo. Hayop ka. Huwag mo kong takutin. Dahil hindi mo ko kaya walang... Hello? Sino yon? Sino yon? Manloloko, Mami. Bakit ganyan ang itsura mo? Bastos ho eh, kung ano namang pinagsasabi. Ako? Kayo talaga? Lucy! Yes, ma'am. Walisin mo nga to! Yes. Can you call me back after 15 minutes? Yes, that's fine. Thank you. Alberto, hindi ka ba pinuntahan ni Amores si Gandong, yung pamilya niya? Sino Gandong? Nakawalang kidnapper. Ano ka ba? Oo. Pinuntahan ni Amores sa mga tauhan niya yung pamilya. Wala na, hindi naman locate. Wala na doon. Hindi pa tapos ang problema natin kung ganun. Tumawag si Gandong. Nagpapanta. Bakit tayo may problema? Pinaghahanap siya ng mga pulis. Siya may problema, hindi tayo. Paano kung kumanta yun? Meron ba naman maniniwala sa kanya? Bakit hindi? Paano kung pumiyo ko yun tapos may bumakap sa kanya gustong pumapil sa publiko? Di patay na tayo. Ernestina, walang maniniwala sa taong yun. Napaka-imposible ng istorya niya. Kung ikaw man magkukwento ngayon sa publiko kung anong tunay nangyari, walang maniniwala din sa'yo dahil napaka-imposible ng istorya. Hindi pa rin ako matatahimik. Kailangan mahanap natin ang Gandong at mapatay. Kung hindi, pupulutin tayo sa kangkungan. Isang beer nga, pare. Thank you. Iba na talagang sikat. Attorney Montemayor. Congratulations nga pala, Inspector. Thank you. Kaibigan ko nga pala, si Attorney Luella Quirino. Of course. The daughter of Congressman Esteban Quirino. That's right. Join us. Yeah, sure. Have a seat. Thank you. Nakita ko nga pala ang bago mong kotse sa labas. Maganda. Nabenta mo na pala ang luma. Actually, matagal na yung coaching yun. Bihira ko lang gamitin. Inspector Amores, yung pala nga napatay na kidnapper na natagpuan dun sa lumang building kung saan dinala si Rosa Camila. Sugatan na pala yung bago napatay. Oo, natagpuan nga namin siyang sugatan. Pero nakipagbarilan pa. Ganun na nga nangyari. Pero parang magkaiba ata kayo ng statement ni Rosa Camila. Medyo hindi ata nagkakatugma. Kasi ang sabi ni Rosa Camila, 3 putok lang daw ang narinig niya. Samantalang kayo, matagal na kayo nagbabarilan? Well, syempre, under stress yung bata. Bale, hindi na accurate yung pagkakaalala niya sa mga pangyayari. Tsaka makikita naman sa crime scene maraming mga basyo ng bala. Pero karamihan sa mga basyo ng baril ay mula sa mga baril ninyo ni Alberto. Teka. Yung huli kong pagkakaalam, mga abogada kayo. Nagbago na ba kayo ng profesyon? Para na kayong mga taga-media. Iba na talagang nagagawa ng katanyagan, ano? Well, if you'll excuse me, may meeting pa ako.
Emil! Sir, Paalis pa si Daddy, ha? Eh, bakit hindi pa handa to? biglang nagloko, sir. Anong nagloko? Ikaw may tanga na to. Dapat, bago umalis ang Daddy, nakahanda na to. Eh, inaalagaan ko naman parati. Araw-araw naman yung maintenance ko sa sasakyan. Oh, ba't nagkaganyan? Kanina okay po ito eh. Ngayon biglang nanginig yung makina. Pambihira. O, pa-easy-easy ka lang kasi siguro, no? Hindi naman, sir. O, yung isang kotse gamitin. Dali mo! Bisa mo na kasi. Sandali, wala nga sa tono tong gitarang to, eh. Alis tayo ngayon din. Ha? Tay? Bakit to? Alis tayo ngayon din. pa rin. Saka ko na lang nakapaliwanag sa inyo. Anong dadali natin? Wala tayong dadalhin. Ano ka ba? Wala nang maraming tanong-tanong. Alis na tayo. Sumama ka na sa akin. Tara. Bakit tayo nandito? Ni Tita Sharina to Si Atty. Montemero lang ang makakatulong sa atin. Tara. Sandali lang po. Sandali, hindi kami masasamang tao. Kapatid ako ni Amanda, mga kasamahan ko yan. Attorney. Attorney, may Bakit problema. kasama mo si Paloma? Matatagalan pa siguro bago makabalik si Rosa Camila. Kasi alas 11 pa yung taping ng kanyang show, yung talk show. Sige, babalik na lang ako. Wala ka bang ibibilin? Gusto ko lang kung sana makausap si Rosa Camila tungkol doon sa mga problema ko eh. Personal ba yung problema mo? Tungkol po sa pamilya. Kasi po yung ate ko sa probinsya, nakitaan po ng tumor sa tiyan. Lahat po kasi ng problema sa pamilya, ako po ang pumapasan eh. Hanga naman ako sa'yo. Hindi mo tinatakbo ng responsibilidad mo. Gusto ko lang po kasi malaman kay Rosa Camila kung may kakilala po siyang pwedeng pagsanglahan nito. Sino ba sa tingin mo may balak na pumatay sa'yo? Baka si Sir Amores. Ano naman ang dahilan? Marami po. Siguro, ayaw niyo na sa taong katulad doon na marami nang nalalaman. Ano ba ang alam mo? Tulad ng pagkidnap kay Rosa Camila. Walang naganap na pagkidnap doon. Kasama ka doon? Isa lang ako sa sinama nila, pero wala kami nakitang kidnappers maliban doon sa sugatan. At wala rin naganap na putukan. Panfilo, alam mo, dumito ka muna. Ako ang bahala sa'yo. Dindo, kung hindi talaga delikado sa bahay ng tatay mo, hindi sana hindi tayo umalis doon. At saka sana pinayagan ako ni Ate Amanda na umuwi sa amin. Basta ang alam ko lang, maraming kalaban si tatay sa negosyo niya. Bakit hindi mo siya tanungin? Inumaga na tayo rito. Ano ba naman, kausap pa rin niya hanggang ngayon si Ate Amanda. Hindi talaga nagkukwento sa akin si tatay eh. Ba't kaya hindi mo tanungin si Ate Amanda mo? Kita mong ni ayaw nga tayo palapitin. Ayan na pala sundo ko. Sige na. Babe, kailan ulit tayo magkikita? Ewan ko. Kung ganyan ka misteryoso sa pamilya mo, baka hindi na. Father, my conscience is clear. And I want Leandro to know that. Mabait namang tao si Leandro. At sa dinami-dami ng kanyang pinagkakabalahan ngayon, wala na siyang panahon para magtarim ng galit sa'yo. Father, all I want is respect. Gusto ko lang maibalik ang respeto niya sa akin. Alam mo namang hindi kayo kasal ni Leandro. May sarili siyang pamilya. You're living in sin, my child.
Monsignor, I've realized that. Kaya nga hindi kami nagkikita for almost 2 years and that was my choice, Monsignor. Ayoko na makipag-agawang ka-iluminada. Anong gusto mong gawin yan? Monsignor, tulungan niyo ako. All I want is his respect back. Ano ba ang dapat kong gawin? Okay, I'll try to talk to Leandro. Sinasabotahin nila ako roon. Gusto nila ako masira kay Gob. Baka naman nagkataon lang yun, Emil. Alicia, madalas mangyari eh. Araw-araw ko naman chinecheck yung makina, pati yung electrical. Tapos pag-aalis na kami nila Gob, nagkakadiferensya. Alam mo, Emil, kung noon mo sinabi sa akin yan bago yung kidnapping, maaaring maniwala pa akong sinasabotahe ka, no? Pero parang masyado maraming nangyari. Parang marami nang nagbago. Parang hindi na sila ganun, di ba? Naniniwala kang sa isang iglap lang magbabago sina Ernestina at Iluminada? Well, ha? Maaring hindi lubusang nagbago, pero imposibleng hindi magbago kahit katiting eh. Hindi ba? Mahirap maghusga. Lalo pat wala naman tayo pinaghahawakan matibay na ebidensya. At sa tingin ko, totoo naman na sinasabi ni Serena. Pinuntahan kayo ni Sherina, Monsignor? Nakita kami. Nung una ay ibang sadya niya. Pero umuwi ang usapan sa problema ninyong dalawa. Palagay ko, sustento lang ang habol noon. Sa pagkakaalam ko respeto mo ang habol ni Serena. Lahat na lang, nilapitan na ng babaeng yun. Dahil mahalaga siguro sa kanya ang pag-aalang mo. Pati kayo, ginambalan niya. Sa tingin ko, hindi naman ganon. Kaibigan ang turing sa akin ni Serena. Kaya niya ipinagtapat sa akin yan. At ikaw, mga pamilya mo, kaibigan ang turing ko sa inyo. Kaya sinasabi ko sa iyo yan. Ang natutunan ko sa experience na ito ay ang manalig sa Diyos. Sapagkat sa oras ng kagipitan, hindi ka pala niya talaga iiwanan. Ang pananalig sa katangahan ng marami, ang maniwala sa balitang katang-isip lamang, ano? Hi, Amanda. She's my sister. Kumusta si Tita Charina? Hindi ka nagsasabi ng totoo, Ate Ernestina. At hindi kita kukonsintihin kahit kapatid pa kita. Marami ka pa dapat atang ipaliwanag tungkol sa sinasabi mong pagsagip. At alam ko ata kung ano talaga ang totoo. Mama! Naniniwala na. Your next appointment is due in an hour's time. Doon po sa kabilang function room, sir. Hindi ba pwedeng dito na lang? Sir, kasi may gagamit po nitong function room na to and marami po kayong guest. Mas malaki yung kabilang function room. Alright. Gov, nandyan si Mayor Tapales. Gusto daw makipagkita sa inyo tungkol sa pag-release ng pondo. Nakakausap ko na siya tungkol dyan, Atty. Naaliwanagan na siya. Great. Thank you. Sir. Good evening, Governor. Good evening, Monsignor. Naimbitahan ako as guest speaker sa kabilang function room. Siya nga pala, may kasama ako. O, paano? Maiwan ko na muna kayo. Diyos po, Monsignor. Magsilabas muna lahat. Excuse me. Roberto, eto may problema tayo. Iintriga ako kanina ni Amanda after ng forum. Huwag mong problemahin niyo. Mukhang may alam siya eh. Ano alam? Ito ko sa kidnapping at saka sa pagsagip. Sa harap ng press, sinabi niya na meron daw akong tinatago at alam niya kung ano yun. Kung kaharap ng press, mapapil lang yun. Hindi. Sa tono ng boses niya, para talagang may alam yun yung babaeng yun eh. Nambabluff lang yun. Huwag kang magpanik dyan. Hindi ako nagpapanik.
Gusto ko lang siyang talagang lamutakin yung mukha niya dahil kontrabida siya sa buhay ko. Maniwala ka sa akin. Sigurado ko walang alam yun. Sigurado ka bang wala kang ibang pinagsabihan? Iilan lang yung kasama ko sa operasyon. Limitadong alam nila. Walang pipiyok sa mga yun. Naiinis talaga ako ng babaeng yun. Hayaan mo na yun. Isipin mo na lang nasa atin ang sipadya ng tao at paghanga nila. Naiingit lang yun. Halika na. Leandro, please. Please, may I have 5 minutes of your time? Alam ng lahat. Alam ni Monsignor. Leandro, pati na ang Diyos, alam niya na kahit kailan hindi kita niloko. Inamin naman ng lalaki, hindi ba? Na-obsess lang siya talaga sa akin. Leandro, please. Don't do this to me. Don't ignore my calls. Don't ignore me. Masyadong mabigat na ang parusang ginagawa mo sa akin. Hindi mo ko pinapansin, Leandro. Don't you remember? I will do everything for you. Hindi ko pa naalala. Sinuway kong aking mga magulang dahil lang sa'yo. Don't you remember? I had a budding career, a promising career as a model and as a beauty queen. Pero tinalikuran ko lahat yan dahil lang sa'yo because I loved you. And I still loved you. Please, don't do this to me. I don't deserve it. Dahil wala akong ginagawang masama sa'yo, Leandro. And bilang ina ng iyong 2 anak, isa lang ang hinihingi ko sa iyo, Leandro. Respeto. Huwag mo akong tratuhin na parang basahan. Please, Leandro, please.